Kahapon ng tanghali habang nag-exercise ako, habang nagja-jogging ako, may nakasalubong ako na dalawang tao. At nagtanong sila sa akin kung may napapansin ba daw ako na mga halamang makahiya doon sa lugar na yon. Kaya napatanong din ako sa kanila kung para saan nila gamitin yung mga halaman na makahiya. Sabi nila, lalagain daw nila at gawin nilang tsaa at inumin dahil traditional daw na gamot nila yon sa UTI doon sa lugar nila sa Batangas. At yun nga, naisip ko rin na kumuha ng makahiya at subukan ko kung ano ang lasa niya pag gawing tsaa. At naisip ko na mas mabuting i-research ko na rin para i-share sa inyo kung ano ba talaga ang mga benepisyo na makukuha dito. At yan nga ang bida natin ngayon, ang halaman na makahiya. Nakalimutan ko lang ang pangalan nito sa Bisaya pero marami ito sa lugar namin, okay? Pero bago ko i-share sa inyo ang mga magagandang benepisyo nito, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po pala ang inyong Kuya Ting na nagsasabing kalusugan ay higit na mas mahalaga kaysa kayamanan. Walang kwenta ang kayamanan kung ikaw mismo ay hindi na makikinabang nito. At kalusugan din ang mahalaga para maabot natin ang ating mga pangarap. At welcome po pala sa aking channel at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mag-ingat po kayo palagi, okay? At umpisahan na natin alamin ang magagandang benepisyo nito. Ang makahiya o Mimosa pudica sa scientific name ay madalas lang natin itong makikita sa tabi-tabi. At yung iba sinasabing nakakaaliw ang halaman na ito dahil kapag hinahawakan mo ay tumitiklop. Ang makahiya ay kilala din sa English term na tickle me plant, humble plant at touch me not plant. Ang makahiya ay mahiyain mang tignan pero bida naman ang halamang ito pagdating sa magandang benepisyo. Tulad ng sabi ko, samahan niyo ako at ating alamin ang mga sakit na kayang pagalingin ng makahiya at ang mga benepisyo nito para sa atin. Gamot sa sugat. Ang makahiya ay matagal nang ginagamit para sa gamot ng mga sugat. Yan ay dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties na tumutulong para mas mabilis na gumaling ang mga sugat at mawala ang sakit nito. Kung mayroon kayong makahiya, magdikdik lamang ng dahon nito at ipatong sa mga apektadong area. At pwedeng gamitin ang mga buto ng makahiya, beneficial din ang buto ng makahiya sa sugat dahil pinipigilan nito ang pangangati na lalong nagpapalala sa sugat. Diarrhea o LBM. Ikaw ba ay nakaranas ng diarrhea? Kailangan mo agad-agapan yan dahil baka ikay ma-dehydrate. Sobrang napakadelikado nito. Kaya kung may tanim kang makahiya o di kaya may makikita ka sa paligid mo, ayon kasi sa pag-aaral, ang makahiya ay nagtataglay din ito ng tannins at flavonoids na ang epekto ay binabawasan ang mga muscle contraction sa ating bituka. Binabagalan nito ang pagdaloy ng ating mga kinakain na makakatulong laban sa diarrhea. Ulcer. Ang peptic ulcer ay ang mga sugat o pamamaga sa ating mga bituka o digestive lining. Ito ay napakasakit at ito ay uncomfortable sa mga may sakit. Ayon sa mga pananaliksik, ang dahon ng makahiya mayroong quercetin. Tumutulong ito upang bawasan ang acidity at paglakas ng release ng protective factors ng ating digestive system. Kaya napakabuti nito sa may mga ulcer. Depression. Dahil sa kakaibang sitwasyon ng mundo natin ngayon, marami ang nagkukulong lang sa bahay at dumarami din ang cases ng nagkakaroon ng depression. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa at sa tamang gabay ng pamilya at ng mga doktor, malabanan natin ang mga ito. Idagdag mo na rin ang makahiya sa iyong inumin. Kung gusto mong bumuti ang iyong pakiramdam. Ang makahiya kasi ay tumutulong para mag-release ang iyong katawan ng serotonin na nagre-regulate ng mood ng isang tao. Kung normal ang level ng serotonin ng isang tao, malaki ang chance na mawala ang depresyon, anxiety, insomnia at panic attack. Dysmenorrhea. Ang dysmenorrhea o pananakit ng puson ay kadalasan nararamdaman kapag may buwan ng dalaw ay masakit na pakiramdam ng mga kababaihan. Ang makahiya ay tradisyonal nang ginagamit ng mga Pilipino lalo na sa probinsya. Ang pag-inom ng nilagaan ng dahon ng makahiya para mawala yung sakit na nararamdaman nila. O sa mga babae dyan, bakit hindi nyo subukan? Hika.
Kapag ang isang tao ay hinihika, nahihirapan siyang huminga. Ito ay dapat maagapan sa pamamagitan ng gamot o di kaya ay maagapan ito sa pamamagitan ng halamang gamot na makahiya. Sa pamamagitan ng nilagaan ng dahon at sanga ng makahiya, mababawasan ang hika. Ayon kasi sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang ginagawa kasi ng makahiya sa baga ay binabawasan nito ang pamamaga. Cancer. Ang makahiya ay may taglay na at least 8 phytochemicals na may anti-cancer properties. Sa mga earlier stage ng pag-aaral, mapipigilan na makahiya ang iba't ibang uri ng mga cancer tulad ng breast cancer, lung cancer, liver cancer, at kidney cancer, pati na rin ang cancer sa dugo na kung tawagin ay leukemia. Kung regular kang umiinom ng pinaglagaan ng makahiya, for sure bababa ang tsansa mo na magkaroon ng mga nasabing cancer. Ayon yan sa pag-aaral. Nakakamangha, di ba? Ubo na may plema. Kung nakaranas ka ng ubo na may makapit na plema, ang makahiya ay makatulong sa iyo. Uminom lamang ng pinaglagaan ng dahon ng makahiya at tsak bubuti ang iyong pakiramdam dahil ito sa taglay niyang inflammatory properties kasama na rin ang pag-suppress ng production ng plema sa iyong baga. Pasa o pasain. Ikaw ba'y isang taong pasain at matagal itong mawala? Magdikdik lamang ng dahon ng makahiya at ipatong ito sa balat na apektado. Pwede mo ito gawing araw-araw hanggang mawala ang iyong pasa. Almoranas. Isa ito sa mga sikretong tinatago ng mga tao ang pagkakaroon ng almoranas. Dahil malamang para sa kanila nakakahiya ito. Ngunit alam mo bang kailangan itong matanggal at makita ng iyong doktor? Dahil pwede pa itong lumala. Kung gusto mo namang halamang gamot na epektibo, subukan mo ang makahiya dahil epektibo ito upang lumiit at mawala ang pamamaga at tuluyang mawala ang almoranas. At kung paano, uminom lamang ng gatas na may pinulbos ng dahon at buto ng makahiya. Diabetes. Kapag may diabetes ka, delikado kapag tumaas ang iyong blood sugar. Nangyayari ito kapag ang iyong katawan ay kulang sa insulin. Ang makahiya ay perfect para sa may type 2 na diabetes dahil ginawa nitong normal ang insulin at blood sugar ng iyong katawan. Ang dahon at ugat ng makahiya ay sobrang epektibo sa may diabetes. Matagal na rin ginagamit ang makahiya sa may mga diabetes sa bansang Thailand at India. Mataas na kolesterol. Kung ikaw ay may mataas na bad cholesterol o LDL sa inyong katawan, dapat bigyan mo ng pansin ito. Ayon sa pag-aaral, nakakatulong ang makahiya na pababain ang bad cholesterol level sa ating katawan gaya ng mga gamot na inyong nabibili. Ang mas maganda pa nito, wala itong side effects. Ang taglay na flavonoids at phytochemicals ng makahiya ay siyang tumutulong upang maging normal ang cholesterol level sa ating katawan. Para sa utak, alam mo ba napakabuti ng makahiya sa utak ng tao? Ang makahiya kasi ay tumutulong sa brain and neurotransmitter sa ating katawan para maging healthy. Ang epekto ng makahiya ayon sa pag-aaral ay mas matalas na memorya at madaling pagkakatuto. At perfect din ito sa mga nagkaedad na. Alam naman natin na kapag medyo umidad na, ay humihina din ang ating brain function at neurotransmitter natin. Masakit ng ngipin. Traditional na ng mga Pilipino ang gumagamit ng makahiya para sa sakit ng ngipin. Ang mga ugat nito ay pwedeng pakuluan at gawing pangmumog ang pinakuluan para mawala ang sakit ng ngipin. At hindi lamang sa sakit ng ngipin ang benepisyo nito sa ating bibig. Dahil sa pamamagitan ng pagmumog nito, malilinis din niya ang bibig at mawawala ang bad breath. At kaya din niyang pagalingin ang mga namamagang gilagid o gingivitis, arthritis. Masakit at namamaga ba ang iyong mga joints? Nako, baka arthritis na yan. Subukan ang makahiya dahil kaya nitong puksain ang sakit na dulot ng arthritis dahil sa anti-inflammatory properties nito. Pwede mo ring dikdikin ang dahon ng makahiya at ilagay sa apektadong area ng namamaga at iwan ito overnight. Kung gagawin mo ito, mababawasan ang sakit at pamamaga.
At paalala lang po, hindi advisable ang makahiya para sa mga buntis. Mas mabuting magtanong muna sa mga doktor at lagi ding tatandaan kapag may pagdududa o ugaliing magtanong sa mga doktor. At hanggang dito na lang po ang ating topic. Sana may natutunan po kayo. Maraming salamat. Paalam.